Hello guys! At dahil Love Month pa rin ngayon, let's talk about love. Alam nyo ba, according to psychology, there are 5 love language. So, when we say love language, ano nga ba ito? Love language is the way of expressing and receiving love. Pag sinabi nating love language, hindi lang naman to para sa ating mga jowawis. So, this is also expressing our love sa different types of relationship. So, pwede itong sa anak, sa asawa, sa kapitbahay, yon, sa kaibigan. First on the list is the gift giving. Yon. So, marami sa atin mga ganito katindi mag-express ng love. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, ang langit at lupa. Ibibigay kita ng kotse, ng bahay at lote. So, ganon. Lahat ibinibigay natin. Anong size ng paa mo, rubber shoes ba kailangan mo, or whatever. So, ganon. Nagbibigay tayo ng gift to express our love. So, it's either chocolate, flowers, and everything. So, yun, kung ano man yung binibigay mo na yun. So, that is the first love language. So, next is the quality time. So, when we say quality time, hindi lang yung nakaupo kayo dyan at nanonood ng TV, but instead, you are talking with each other. Yon. So, quality time is actually talking with each other. Hindi yung nandyan nga kayo, magkasama nga kayo. Pero, kanya-kanya naman kayong hawak na mga cellphone nyo. Hello! So, ganun na yung mga nangyayari ngayon. Mga magkakaibigan, magkakasama, pero ayun, mga nakayuko dahil nakatuon yung kanilang mga attention sa kanilang mga cellphone. So, very wrong. I just wanted to share with you lang pala na sa Israel pala, yung mga religious families doon, they have to spend time together at least every weekend. So, yung weekend sa kanila Friday. So, during that day, hindi sila gumagamit ng electricity or anumang electronics na gadgets at saka hindi sila gumagamit ng kotse. So, they have to spend time together na wala silang ibang gagamitin kundi sila lang as family. So, kung may gusto silang puntahan, maglalakad sila. Hindi sila pwedeng gumamit ng TV, ng cellphone, everything, hindi. So, they are just spending their time talking with each other, caring for each other, and praying together. So, ganun sila. And they are still practicing those things even up to now. So, parang yung sabi nga ng isang student ko, para daw silang parang binabalik nila yung buhay noong unang panahon nang walang kahit anong gadgets or kahit anong bagay na make you feel comfortable. Parang ganon. So, walang electricity. Even electricity, hindi sila gumagamit ng kuryente. Ganon sila. Ayan. So, next on the list is of course the physical touch. Ayan. So, syempre, yan naman yung very common sa mga romantic relationship, 'di ba? Hindi nawawala yung hugging, yung kissing, cuddling, holding. Yon. So, yun yung actually pinaka-common na love language. Yan. At saka syempre, yung physical touch, this is the first language na ginamit natin to communicate nung mga sanggol pa tayo at nung tayo pinanganak pa lamang. Next on the list is the word of affirmation. Ayan, so marami sa atin ang ganyan. Mahilig tayo magsabi ng I love you, or mahilig tayo mag-send ng messages, kumain ka na ba? Hello, jowa. Ayan, so mahilig tayong sabi ng mga words of encouragement, yung mga sweet messages. So, meron pa nga tayong mga pick-up lines para lang ma-express natin yung love natin doon sa juwawis natin. Yan. At alam nyo ba, na yung tao pala kapag ka nakaka-receive, according to psychology as well, na kapag ka tayo daw ay nakaka-receive ng mga words of affirmation, yung mga na-appreciate yung ginagawa natin, mga sweet notes and everything, nag-i-improve yung ating brain function. Okay, so alam niyo na, wag nang ipagdamot niya mga words of encouragement, affirmation, words of love, and everything na yan.
Okay? And next on the list is, of course, the act of service. Ayan. So, tayo mga momshies, dyan tayo magaling yung act of service. Marami sa atin yung nagpapakamartir pa nga, di ba? Para ma-express lang natin yung love natin. Pero actually, hindi naman pagpapakamartir yan. Pero, marami talaga sa atin na gano'n talaga mag-express ng love. So, lahat, magluto, maglinis, maglaba, maglampaso, masahe pa nga dyan and everything. Lahat ginagawa natin kahit magkanda ka, losyang naas. Pero, that is our way of expressing our love. Ayan. So, yun yung 5 love language na nabanggit dito. So, kung may kulang pa, feel free to comment kung ano pa ba yung mga meron kayong love language na hindi nabanggit. Pero maraming nagsasabi para hindi daw tayo masaktan, huwag tayo mag-expect in return. Well, totoo naman yun, di ba? Para hindi nasasaktan, di ba? However, sa totoong buhay, mas masarap pa rin yung nakakatanggap tayo ng love, di ba? Yung nakaka-receive tayo ng mga words of affirmation na nabanggit dito, words of encouragement, words of appreciation. Ang sarap ang sarap makareceive, ang sarap ipagpatuloy kung ano man yung ginagawa natin. Diba? Kasi yun yung nagbibigay sa atin ng brand new energy para ipagpatuloy natin kung ano man yung ginagawa natin. At saka syempre tao lang tayo. Pinakamasarap sa pakiramdam yung feeling mo importante ka. Yun eh. 'Di ba? Kahit nga yung halaman, bakit ba natin dinidiligan yung halaman? Kasi we are expecting flowers. We are expecting na gaganda to para makakapagbigay din sa atin ng aliwalas, pati aliwalas sa kapaligiran na tuwing makikita natin to, masaya agad tayo. 'Di ba? Ganun lang naman yun. Pero kung halimbawa yung bato, dinidiligan mo araw-araw, pero wala naman ang yayari, bato pa rin kahit ilang taon ang lumipas, sa tingin mo, didiligan mo pa ba? 'Di ba hindi na? So ganun din yun kasi tao tayo. We are expecting something in return. Guys, hindi ako galit dito Ang sinasabi ko lang, kayo, hoy, kung sino man kayo, matuto naman kayo mag-appreciate kung ano yung mga ginagawa sa inyo. Ganun lang naman. Yun. So, let's spread love. Masyado nang magulo yung mundo. Ibahin naman natin. Tayo naman mga babae, simple lang naman tayo eh. Unang-una yung maramdaman mo lang na nandyan siya sa kung ano man yung gusto mong sabihin, kung ano man yung gusto mong gawin. Yung meron lang someone na makikinig sa mga kabaliwan mo, sa pangarap mo, sa kung ano man trip mo sa buhay. Sapat na, di ba? Yung tipong hindi naman kailangan na nandyan siya lagi. Pero at least kapag kailangan natin, andyan lang siya. Alam natin na meron tayong matatawag. Tsaka syempre, higit sa lahat, yung alam natin nandyan lang sila kapag wala na tayo. Kung wala na tayo, yung feeling natin, wala na tayong lakas, wala na tayong pag-asa, at wala na tayong pera. So, yun. Yan, yung at least nandyan sila para sa mga bagay na yan. So, kayo mga mamshi, ano yung mga love language nyo? Please comment your love language. And kung meron man kayong love language na hindi ko nabanggit, feel free to share para let's spread love and make every day a Valentine's Day. Thank you so much. Bye-bye.